Kasama na sa LEDAC Priority Bill sa panukalang batas para sa pagsasagawa ng unang BARM parliamentary election sa September 2026. Kumpiyansa naman ng COMELEC na kakayanin nilang matuloy ang eleksyon sa Setyembre. Nagbabalik si Luisa Erispe. Tinalakay na sa Senado ang panukalang batas para isagawa ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 2026. Bilang sponsor ng panukala, ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, hindi na dapat maunsyami pa ang eleksyon sa rehiyon. Gusto ko man pong magkaroon ng halalan sa lalong madaling panahon. Malaga po ang maayos nating mapaghandaan ito para siguradong matuloy na ito sa September, Mr. President, at hindi na tayo mapipilitan mag-postpone muli. Ito na ang ika-4 na beses na iuurong ang eleksyon. Una ay noong 2022 pero nausog sa 2025 dahil sa pandemic. Noong May 2025 naman, nausog din sa October. Pero dahil naman sa problema sa redistricting, naurong ulit ito sa March 2026. At ngayon, ililipat naman sa September 2026. Pero ang panukala, may 3 taon pa ring termino ang mga mahahalal. Hindi na isasabay sa national election ang halalan para hindi mapaikli ang termino ng mga magiging miyembro ng parlamento. Bukod kay Zubiri, suportado rin ng iba pang senador ang panukala. Kailangan nating gawin itong eleksyon na ito sa BARM. Sapagkat kung walang eleksyon, wala talagang gobyerno. Naglolokohan lang po tayo. Upang mabigyan po natin ng katuparan ang intensyon ng BOL. We fully support this measure. It's about time, Mr. President, that we take part in giving our people in the Bangsamoro region the opportunity to elect their leaders and exercise their right to suffrage. Maalala ko, 2018, 2019, sana po'y makamtan na natin ang ating inaasam na kapayapaan po sa Mindanao. Samantala, ang Commission on Elections naman, ikinatuwa na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang may nais na gawing prioridad ang pagpasa ng batas para sa parliamentary elections. Pero meron lang silang 3 buwan para mag-accredit ng mga political parties at sectoral organization. Technically, kinakailangan by June 1, meron na kaming final list ng kandidato sa lahat, parliamentary district, political parties, at sa mga sectoral, upang mailagay na namin yan, maipapasok na yan sa database na gagamitin natin para sa automated election. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.